Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. And sa kahuli-hulihang pagkakataon, ngayong year 2024, binabati ko po kayo Happy Easter. Bakit po? Ngayon, ang huling araw ng panahon ng Pasko ng pagkabuhay. Dahil sa susunod na araw, babalik po sa ordinaryong panahon. Natapos na po ang panahon ng Pasko ng pagkabuhay ngayong dakilang kapistahan ng Pentecostes. Okay, ikalawa, batiin nyo ngayong katabi nyo, happy birthday. Father, bakit naman di ka naman birthday? Ito po, ayon sa turo ng simbahan, ang Pentecostes ang birthday ng ating simbahan. Hindi lang po ng Christ the King, kundi ang lahat ng simbahan sa buong mundo. Ngayon ang birthday. Dahil nung Pentecostes, yung mga alagad na nung una nandudun lang sa isang silid, nung bumaba ang Espiritu Santo, sila po ay umalis na dun sa silid at nagpunta sila sa iba't ibang lugar at nangaral sa mga tao. Kaya nga po, ito ang naging birthday ng simbahan kasi nga, hindi na lang sa kwarto nagkatipon yung mga alagad, kundi sinimulan nilang ipangaral sa iba't ibang lugar ang kabutihan, ang mabuting balita ng Diyos. Kaya, totoo po, ngayon ang birthday ng simbahan. Kaya po pinabati ko po sa inyo yung katabi niyong happy birthday kasi lahat naman tayo ay miyembro ng simbahan. Kaya birthday nating lahat. Okay. Ano po ba ang Pentecostes? Una po, ang Pentecostes, sa totoo lang, ay kapistahan ng mga Hudyo. Hindi po to kapistahan ng mga Katoliko. Ito po, sa totoo lang, nung una, ay kapistahan ng mga Hudyo. Ang tawag po nila dito, linggo ng mga linggo. Bakit po? Kasi sa araw ng Pentecostes, lahat po ng kanilang unang ani, inaalay nila sa Diyos. Ganito po istorya. Meron pong 7 araw sa isang linggo. At bibilang ka po ng 7 linggo para makuha po natin yung espesyal na araw. Ibig sabihin, simula magtanim ka hanggang sa 50 araw, lahat ng unang ani iaalay sa Diyos bilang pagpapasalamat. Yon ang Pentecostes ng mga Hudyo. Ang ibig sabihin po ng Pentecostes, 50 araw. Tingnan niyo po. 7 araw sa isang linggo. Tapos 7 linggo. Multiply niyo po. 7 times 7, 49. Tapos sa 50 araw, nagpapasalamat yung mga Hudyo. Kaya Pentecostes. Ang tawag nila nga, linggo ng mga linggo. Dahil nagpapasalamat sa Diyos. Ngayon, ayon sa ating unang pagbasa, araw ng Pentecostes, nagkakatipon ang mga alaga doon sa silid. Dumating ang malakas na hangin, dumagundong. Bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng dilang apoy doon sa mga alagad. At ano ang nangyari ng Pentecostes? Ito po, yung dating duwag, tumapang. Kasi nga po, natatakot sila sa mga Hudyo, baka sila'y huliin, pero nung bumaba sa kanilang Espiritu Santo, nawala na po yung kanilang takot at umalis na nga po sila dun sa kwarto at nagsimulang mangaral doon sa mga tao. Yung duwag biglang tumapang. Ano pa ang dulot ng Pentecostes sa mga alagad? Yung dating walang alam, biglang nagkaroon ng karunungan.
Isipin niyo po, ayon sa ating unang pagbasa, iba't ibang bansa ang pinanggalingan ng mga tao dun sa templo. May Saudi Arabia, may taga-Libya, may taga-Ehipto, may taga-Mesopotamia, mayroon taga-Asya. Iba't iba ang kanilang pinanggalingan. Pero nagulat po sila. Sabi po, bakit ganyan? Di ba Galileo silang lahat? Bakit nasasalita nila ang ating iba't ibang wika at naiintindihan natin ang kanilang sinasabi tungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos? Yung dating walang alam, biglang nagkaroon ng karunungan dahil sa biyaya ng Espiritu Santo. Ganun ang nangyari noong Pentecostes. At gusto ko rin pong paalala sa inyo, tulad ng mga alagad, tinanggap na rin po natin yung banal na Espiritu. Pinuspos tayo ng Espiritu Santo. Father, kailan po yon? Una, nung bininyagan tayo. Nung bininyagan tayo, nilagyan tayo ng langis sa bunbunan at sinabi ni Father, tanggapin mo ang Espiritu Santo. Ipinagkalob sa atin ng Espiritu nung tayo bininyagan. Father, hindi ko pa po alam yun. Bata pa po ako. Pangalawa, nung kinumpilan tayo, tinanggap din natin at pinagtibay tayo ng Espiritu. Ang problema po kasi sa kumpil, ang natatandaan ng mga kinukumpilan, sinampal siya. Yun ang natatandaan, sinampal. Pero, nakakalimutan na pinagtitibay ng kumpil ang biyaya ng Espiritu Santo. Kaya dapat pagkakukumpilan ka, naiintindihan mo na. Alam mo na nangyayari sa kumpil na tinatanggap mo at pinagtitibay ang biyaya ng Espiritu Santo na nasa sa atin. Kaya kung paano yung mga alagad, pinuspos ng Espiritu Santo ng Pentecostes, nangyari na rin sa atin yon. Nasa sa atin ang Espiritu Santo. Ang tawag sa atin, templo ng Espiritu Santo. Kaya nga lang siguro sabihin ng iba, Father, parang hindi ka naman maramdaman ng Espiritu Santo. Ano problema? Sinabi ng ating ikalawang pagbasa ang problema. Ito po ang problema. Ang sabi sa ikalawang pagbasa, mamuhay tayo ayon sa Espiritu, huwag ayon sa pita ng laman. Dahil magkalaban ang dalawang ito. Magkalaban ang buhay sa Espiritu at ang buhay sa pita ng laman. Ang buhay sa pita ng laman, ano ang bunga? Kasakiman, pagkainggit, galit, kahalayan, pakikiapid, yung mga kasalanan, yon ang bunga ng pita ng laman. Ano naman ang buhay sa Espiritu? Pag-ibig, pagkakaisa, katarungan, pagkakaunawaan, yon ang kagalakan, yon ang bunga ng Espiritu Santo. Sa makatuwid, kaya pala natin hindi makita ang bunga ng Espiritu Santo dahil ang focus po natin ay nasa buhay sa mundo. Kaya tayo ay tinatawagan, sana mamuhay tayo ayon sa paggabay ng Espiritu Santo at hindi ayon sa buhay ng mundo. Para po mas maunawaan ninyo, alam niyo po, ganito po ang nangyayari sa buhay natin ngayon eh. Bigyan ko lang po kayo ng halimbawa. Papakilala ko lang po sa inyo yung isang tao. Baka kilala nyo, si Deo Balbuena. Sino ba si Deo Balbuena? Siya po yung isang tao na nakulong at dinala sa presinto rather dahil siya po ay sinaksak ng kanyang mga kasama. Bakit po siya sinaksak? Siya po ay nakatira sa ilalim ng tulay. Sinabihan po niya yung kanyang mga kasamahan na huwag kayong gagamit ng droga dahil masama po yon. Nagalit po yung kanyang mga kasama, sinaksak po siya. At dinala po sa presinto. Doon siya unang nakilala. Dinala siya sa presinto dahil sinaksak siya.
Pagkatapos po ng ilang taon, nakilala ulit si Deo Balbuena. At hindi na po Deo pangalan niya ngayon. Pangalan po niya ngayon, Diwata. Siya po si Diwata. Diwata Pares Overload na pinipilahan po sa Pasay. Lahat po ng halos ng mga vlogger nagbibigay sa kanya ng pera. Binigyan ni Alex Gonzaga, binigyan ni Rosmar. Ang dami-daming mga nagbibigay sa kanya. Ang tanong ko po, bakit nung nakatira siya sa tulay, walang nagbibigay sa kanya ng pera? Bakit nung sumikat siya, sa kanya binigyan ng pera? Kasi po, ang iniisip ng marami, sisikat ba ako dyan? Makikilala ba ako dyan? Ganun ang nangyayari. Pagalingan. Pag kami pakinabang ako, sige, okay ako dyan. Kasama mo ako dyan. Pero pagka wala akong pakinabang, bahala ka na. Hindi ganun. Yon ang buhay sa Espiritu, makasarili. Ang buhay sa mundo, makasarili. Iba ang buhay sa Espiritu. Dahil ang buhay sa Espiritu, namumuhay tayo sa kabutihan, hindi para sa sarili natin, kundi para sa Diyos na gumagabay sa atin at naghahari sa puso ng bawat isa. Kaya iyon ang hamon sa atin. Matagal lang nasa atin ng Espiritu Santo. Kailangan lang natin gamitin ng tama ang biyaya ng Espiritu Santo. Gamitin natin para sa Diyos at hindi para sa sarili natin ang biyaya ng Espiritu Santo. Bilang panghuli, nung isang araw, nabanggit ko lang po, what is the most powerful prayer? Ano daw po ang pinakamakapangyarihang panalangin? Ito po ang pinakamakapangyarihang panalangin. Magdasal ka at ihandog mo sa Diyos yung dasal mo. Hayaan mong ang Diyos ang kumilos sa dasal mo. At yan ang pinakamakapangyarihang panalangin. Dahil nanalangin ka at hinayaan mo na ang Diyos ang kumilos. Ganon ang Espiritu Santo. Hayaan mo na ang Espiritu Santo ang kumilos sa bawat isa sa atin. Huwag tayong madala ng pita ng laman. Mabuhay tayo ayon sa paggabay ng Espiritu Santo, ayon sa biyaya ng Espiritu Santo. Hindi ka maliligaw. Hayaan lang natin na kumilos ang Diyos sa ating buhay. Amen.